Hello, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating Munting Tinig Community. Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino, si Sir Glenn. Kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share at saka mag-subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell para updated kayo, manonotify kayo every time na magla-livestream tayo to have a virtual conversation and mag-upload or mag-update sa ating community. Ang pag-usapan natin mga kamunting tinig at sa lahat po ng mga nakikinig at gustong sumabaybay sa ating program dito po sa ating channel ay ang reaksyon ng taong bayan sa pagpabaya ng liderato ng Senado pagdating po sa usapin ng impeachment ni Sara Duterte na karamihan sa mga Pilipino ngayon or masasabi natin majority sa taong bayan ay nagdidemand ng responsableng aksyon ng Senado sa kabila ng umabot na sa loob ng 100 araw na naghihintay ang sambayan ng Pilipino tungkol po sa development ng impeachment trial laban po sa tinaguriang korap na Vice President at walang kwentang gumasta ng pera ng taong bayan. Mga kamunting tinig, natutuwa ang karamihan sapagkat nagkakaisa ang sambayan ng Pilipino para ipaabot ang mensahe na dapat aksyonan na ninyo itong impeachment trial. Ano ang tinatago ng Senado? Ano ang tinatago ng liderato ng Senado? Ano ang mapapala ng mga senador sa panatiling pag-delay ng impeachment trial? At bakit nagiging impartial or what you call this, nagiging una-una ang ibang mga senador? Katulad lamang ni Amy na kung saan hindi niya naisip na isa siya sa magiging impeachment judge or senator judge tapos bigla lang siya magsabi na patay na ang impeachment. Pero sa nakikita ko mga kamunting tinig, lalong umiigting, lalong umiinit ang ulo ng taong bayan, lalong nagkukumpul-kumpol at nag-organize ng mga grupo. Sa katunayan, meron na pong nagpoprotesta sa harap ng Senado at hinihiling na sa lalong madaling panahon ay aksyonan po ni Chis Escudero itong impeachment. Hindi lamang ni Chis Escudero, kundi ng lahat ng mga senador dahil po sa ngalan ng constitutional duty. Wala pong dahilan ang Senado na i-postpone, i-delayed, o i-discarrel, o i-dribble ang impeachment sapagkat trabaho nila ito at obligasyon nila ito. Hindi na kailangan pang butuhan sa plenary or whatsoever dahil ginawa na po ng lower house ang kanilang assignment. Ang kanilang pasya sa hindi maayos na paggasta ni Sara Duterte ng kanyang confidential funds at may liability siya dito sa taong bayan. Ngayon, ang ginagawa nila na pagdidribble, ano, naghihintay ba kayo ng bayad? Naghihintay ba kayo ng budget? Kasi sa panahon ni Justice Corona, napabalita na nasuhulan po ang mga senador no, na bumoto pabor sa impeachment. Okay? Kasi tatlo lamang po ang hindi pumabor sa impeachment. Nandiyan si Joker Arroyo, Miriam Defensor Santiago, at yung ating Pangulo ngayon na si President Bongbong Marcos. Sa punto na ito, sa impeachment ni Sara Duterte, ano bang hinihintay ninyo? Kasi wala po, hindi namumudmud ang palasyo ng bayan. Kasi siguro kung si PBBM ay mayroong inisyatibo na bayaran ang mga senador, ay matagal nang umusad ang impeachment. So hindi nyo po ipagkakaila at hindi nyo masisi ang taong bayan kung mag-iisip ng ganon na kayo ng mga senador ay naghihintay kayo ng advantage para sa inyong mga sarili. Klarong-klaro that you abandon or you abandon your constitutional duty. Kaya bigla po kami magtatanong, what happened to the Senate? Nasaan na yung dignidad ng Senado? Nasaan ang kayong kanilang pagiging senador ng taong bayan? Why it's very difficult for them to do their duties and responsibility in accordance to the guidance of the Philippine Constitution. Forthwith proceed. Hindi na po naiintindihan kahit ng mga abogado, ng mga senador, yung forthwith proceed.
Busy ang mga senador sa kakaisip kung paano nila isabatas ang kanilang mga bill na mga naipasa. Pero bakit nakaligtaan nila na ito po ay usaping napakahalaga? Sapagkat kapag hindi po maaksyonan, hindi po masimulan ang impeachment ni Sara Duterte, again, uulitin ko, dalawang punto de vista ngayon ang umiikot sa social media. Yung maari bang tumawid from 19th Congress to 20th Congress ang impeachment ni Sara. May nagsasabi na hindi na po matutuloy pag lumagpas sa June 30 na hindi pa po napagkaisahan, hindi po pwedeng matuloy ang impeachment sa 20th Congress. Or hihintayin pa yung pasya ng 20th Congress kung may karoon po ng jurisdiction ang 20th Congress sa impeachment proceeding na kung saan file po na impeachment complaint ng 19th Congress. So, masyadong masalimuot dahil po yan sa kagagawan ng lack of leadership. Yung leadership na lack of principle. At yan ang pinoportray ngayon ni Chess Escudero. Klarong-klaro, mga kamunting tinig, mabuti ang mga ganitong klaseng pangyayari dahil nakikita natin ang reaksyon ng taong bayan. Samot-sari. Kaya believe ako sa mga grupo na kung saan hinaharap ang kanilang mga sarili, nagkaroon sila ng pagtitipon-tipon at panawagan sa harap mismo ng Senado. So magtuloy-tuloy po yan mga kamunting tinig. Yan lang po ang yan ang naging magandang resulta ng pagpapabaya ni Chis Escudero. Umani siya ng sangkatutak na komento. Mga negative lahat. Even do nga sa kaalyado ni Sara Duterte, nakakuha pa ng simpatya ang mga gustong ituloy ang impeachment trial. Kasi ito yung pagkakataon na masagot ni Sara Duterte ang mga accusation laban sa kanya. Pero bakit itong mga kawawang senador ang pumipigil? Ano po ang makukuha ng mga senador kung hindi po nila ito ituloy? Klarong-klaro, ang pag-delay ay pag-iwas sa kanilang constitutional duty. So alam pa ba ng mga senador ang kanilang obligation sa Constitution? So sino ang kanilang sinusunod? So tama siguro yung mga haka-haka na si Chis Escudero ay naduwag, natakot kay Sara Duterte dahil may balak pa itong may ambisyon pa ito na tumaas ang kanyang ranggo sa politika. Ang taong bayan matalino na. Tapos itong mga senador na ito, debate kayo ng debate dyan. Sa Senado, pagtatalunan at pagtatalunan ninyo, inakahain na nga sa inyo eh. Kung baga, andyan na sa inyo yung bola. Pero mali ang pagka-dribble ninyo. So, nilalaro ninyo nang hindi po para sumaya ang mga audience, kundi para mainis at magalit sa inyo. Dahil klarong-klaro na hindi ninyo naiintindihan yung obligasyon ninyo. Kami nga na mga ordinaryong tao, nagtatriangulate kami, nagsispekulate kami, nag-assume kami, we are using principles of probability and assumption just to ease ourselves kasi bahagi kami ng lipunan na frustrated sa performance ng Senado. Dapat itong mga senador na kung saan ay kampi kay Sara Duterte, huwag itong magsalita. Dapat tigilan yung magsalita kayo na magsalita. Pakinggan ninyo ang hinaing ng taong bayan. So anong purpose na iniiwasan ninyo ang responsibilidad ninyo? Anong purpose na ayaw nyong pasagutin si Sara Duterte sa lalong madaling panahon? No? Anong purpose kung bakit iniiwasan ninyo ang ganitong mga klaseng mga trial? Ayaw nyo ba na malaman ng taong bayan kung paano po nilustay ng Vice President ang pondo na ipinagkatiwala sa kanya sa pangalan ng confidential funds, but it anchors a lot of responsibility. Hindi nyo kami pwedeng sabihin, confidential, hindi po pwedeng malaman. You are allowed to use code unless yung code na yan ay reliable. Paano magiging reliable? Gumagamit sila ng mga pseudonyms, gumagamit sila ng mga peking identity, at mga tao na hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi daang-daang tao na nakatanggap ng pondo mula sa confidential funds, pagbibili ng mga information sa kanilang mga assets, na nagbibigay sa kanilang information for na security purposes para masawata itong mga tinatawag na mga threats na kung sa bagay nga hindi nga trabaho ng Office of Vice President yan.
hindi nga trabaho ng Department of Education, pero ginawa nila para lamang mapagtakpan ang kanilang mga corruption. So mga kamunting tinig, klarong-klaro po ang mga nangyayari ngayon. Ako po ay positibo sa aking pananaw na sa pagmamatigas ng Senado at sa pag-iwas sa responsibilidad ng mga senador ay talagang mararamdaman nila ang galit, yung totoong inis at galit ng taong bayan. At nagsisimula na. Kaya kudos sa mga organizer ng mga nagrarally para ipahatid or ipahatid sa mga senador ang tunay na hinaing ng taong bayan. Kasi ang punto na ito, sa punto na ito ngayon na, yung totoong mga Duterte diehard supporters na mga nakakaintindi at mga pro-government people, willing at talagang gusto at hindi tumututol sa impeachment trial. Pero yung mga Duterte diehard supporters na mga nalason lang, yung mga hindi nag-iisip ng tama, hindi ginagamit ang kanilang utak ng tama para lang sa pag-analisa sa mga ganito, ay galit na galit po sila. Pero yung mga Duterte diehard supporters na mga may alam, okay, hindi po nauto, kung baga yung conviction nila, suportahan nila yung mga Duterte, pero gusto nila nasagutin ni Sara Duterte ang mga akusasyon laban sa kanya sa pamamagitan po ng impeachment trial. Gusto ng bloodbath? Bakit may mga move para harangan ang impeachment trial? So anong mayroon sa impeachment trial at ayaw ninyong paharapin si Sara Duterte? Matibay man kaya yung ebidensya na hindi po nagkasala at walang ginawang masama sa pundo ng Office of the Vice President and DepEd Secretary or DepEd si Sara Duterte. So klaro man kaya na wala siyang ginawang masama. Pero bakit pinipilit ninyong harangan? Ano ang nangyari kay Chis Escudero? Ano ang nangyari sa Senado? Dahil ba hindi po nagbabayad ang Malacanang? Sapagkat nung panahon ni Justice Corona, may mga aligasyon na ang mga bumoto pabor sa impeachment ay nakatanggap ng 50 million bawat isa. Pero sa punto na ito sa Marcos administration, wala pong ganyang klaseng mga kwento. So mga kamunting tinig, maraming salamat po. Sana wag tigilan na ipanawagan na ituloy sa lalong madaling panahon ang impeachment trial ng Vice President sapagkat karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Huwag niyong itago, huwag niyong ilihis. Okay? Gampanan ninyo mga senador ang constitutional duty ninyo. Okay? Not to protect Sara Duterte, but to protect the interest of the Filipino people. Yan lamang po mga kamunting